Hi guys! Welcome to our vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, kumusta ang lahat? So, weekend na naman guys. So, iyon nga, sabi ko is tulungan nyo po kaming mag-grow sa aming YouTube channel. Tulungan nyo kaming maging 200 subscriber. Please, do subscriber to our YouTube channel, sa aming Facebook page at sa aming Instagram. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka para mas madami ka pang mapanood at mas marami ka pang mapulot na idea sa mga bidyong ginagawa ko, at gagawin ko yung best ko para magkaroon tayo ng mga idea at kaalaman sa bawat video na ginagawa natin. So yun nga guys, ang topic for today's video natin is dapat bang alam natin magsalita ng Mandarin or Cantonese sa bansang Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan, yung mga yan. Kailangan bang marunong tayo, especially dito nga sa bansang Hong Kong? So, ang kasagutan dyan mga guys is, hindi naman totally na marunong ka or fluent. Kumbaga is, bonus na lang kung talagang marunong kang magsalita. At saka, yung mga Chinese kasi guys is, marami nang nakakaalam magsalita ng English. Pero, meron kasi yung mga amo na kailangan marunong kang mag-Cantonese or kaya Mandarin dahil hindi sila marunong magsalita ng English. Pero, meron din naman yung mga amo dito sa bansang Hong Kong na kahit hindi ka marunong magsalita ng Cantonese or Mandarin is okay lang. As long as nakakaunawaan kayo ng amo mo. Pero bago ka kasi mag-apply, minsan yung mga amo is nagre-request sila sa agency or nagsasabi sila sa inyo na kailangan mong pag-aralan yung salita nila kahit mga basic lang. Kasi yun nga sabi ko guys is hindi lahat ng amo dito sa Hong Kong is marunong mag-English. Kung marunong man sila guys is pakunti-kunti lang. Okay, pakunti-kunti lang, pero based my experience ulit is hindi marunong yung amo kong lalaki at babae mag-English. Paano kami nagko-communicate? Through sa mga translation sa Google or may na-download na app. So, kailangan guys, kung ganon ang magiging amo nyo is kailangan mayroon kayong translator apps, okay? Or kaya sa Google nyo is i-ano nyo doon ng English to Cantonese, ganyan, or English to Chinese, meron na yung mga yan. At saka yung amo ko guys is hindi niya required sa akin na kailangan marunong akong magsalita ng salita nila na Mandarin or Cantonese, kasi gusto kasi nilang matuto na magkapagsalita ng English. So, hindi nila required sa akin noon nung kinuha nila ako na mag-aral ng salita nila or lengwahe nila. So, wag kayong mag-alala doon guys, kasi example naman kung i-request sa inyo ng amo nyo na kailangan nyong matuto or kailangan nyong pag-aralan, madaming paraan, madami talagang mga apps dyan na pwede ninyong i-download para lang matuto kayo. Or kaya manood kayo sa mga YouTube na nagtuturo ng English to Chinese, meron na po yan. Or kaya kung gusto nyo talagang matuto at may extra money kayo, or kaya babayaran ng amo nyo yung study ninyo is may mga school naman na pwede kayong mag-aral pagdating nyo na dito. Pero di ko lang alam sa Maynila or sa Pilipinas kung meron tayong mga school na pwedeng magturo sa atin ng Chinese or Mandarin, Cantonese, ganyan. Di ko lang sure.
Yun nga guys, kung may extra money kayo, talagang nire-required kayo, or kaya pagdating nyo dito, nire-required talaga kayo, is sabihin nyo sa amo nyo kung gusto nyang bayaran or gusto nya kayong mag-school dito, is pwede naman babayaran lang nila yung tuition mo. Kung hindi naman sila papayag na bayaran, para hindi ka na magbayad, para hindi ka na din maabala pag day off mo, ganyan, is every night or every na pahinga mo sa loob ng bahay ng amo mo is mag-google ka na lang or kaya manood ka na lang. Kasi minsan kasi guys is hindi madali matuto din ang salita nila, pero kung talagang ipapasa puso nyo yung eagerness nyo talaga na matuto magsalita sa salita nila, is madali lang siya. Ang pagkakaiba lang kasi guys is may mga number yan, gagaya ng doon sa tinuturo nila sa OWA. Sa OWA kasi may tinuturo talaga sila dyan kung paano magsalita, kung paano makipag-communicate. So kailangan nyo lang pakinggan yung mga bawat bigkas ng salita nila, kasi mayroon silang 1, 2, 3, 4, kung hindi ako nagkakamali, ganun ang bilang ng pananalita nila. Gawaan ko na lang ng ibang video yon para hindi kayo malito. Pero ganun yung payo ko sa inyo guys. Kung gusto nyo talagang matuto at yun yung required ng amo nyo, is mag self-study na lang kayo para mas makamura kayo or kaya iwas gastos. Pero kung gaya nga sabi ko, kung babayaran ng amo nyo yung school ninyo, is mas better. Pero yun nga lang, baka gagamitin ng amo nyo yung day off nyo, yun lang yung kung gagamitin ng amo mo yung day off mo para mag-school ka, is hindi ko sure. Pero meron yung mga iba nating kababayan na pag ginagamit ng amo yung day off natin, is kakausapin mo yung amo mo kung babayaran ba niya yung araw mo na yon, kasi hindi mo naman kagustuhan or hindi mo naman sinabi sa kanya na paaralin kanya, ganyan. So mag-usap lang kayo kung ano yung settle doon, kung day off mo lang ba yon, or papayag ka ba na gamitin yung day off mo, or babayaran nila yung day off mo tapos mag-study ka, ganun. So sana nakatulong ulit yung video natin na to guys. Hope na yung mga subscriber ko dito sa bansang Hong Kong, hope magkita-kita tayo, at saka wish ko na sana guys is lagi tayong magdadasal at wag tayong magiging makasarili or magiging anong tawag dito, wag kayong maano sa mga kapwa Pilipino nyo, dahil walang ibang magtutulungan guys kung hindi tayo lang din. Iangat natin ang ating bansang Pilipinas. So yun lang, thank you for watching, have a nice day, God bless us all, bye.